Assalamualaikum mga Maripars, kumusta kayo? Ilang araw na naman akong hindi nakapag-edit at hindi nakapag-voice over ng mga panibagong vlog. Kaya sinikap ko na talagang makapag-voice over ngayong araw para naman may panibago namang upload. Kasi panay-republish na lang ako at alam kong sawang-sawa na kayo sa mga video kong nire-republish ko na lang palagi. Kaya pagpasensyahan nyo na po. Pagising ko nga po pala sa umaga, eto't inasikaso ko na itong kamote dahil ito yung ipapang-almusal ng aming bunso. Kalahati lang yung aking iluluto dahil napakalaki na itong kamote na to. Gustong-gusto kasi ng aming bunso itong kamote, hindi lang pang breakfast, kahit anong oras mo itong ibigay sa kanya, naku, kakainin niya talaga yan, mashallah. Pagpasensyahan nyo na din yung aking mga hugasin. Huhugasan ko naman talaga yan. Inuna ko lang muna itong kamote ng bunso para saktong pagising niya ay may makakain na siya. Gatas nga po pala yung ginamit kong pangsabaw dito mga mari. Naubusan kasi ako ng gata. Fast forward, magtatanghali na to at eto't magluluto na ako ng para sa tanghalian namin. Pagkatapos kong maisalang yung kaldero, nung natuyo na ay eto't naglagay na din ako ng butter ghee. Kung gusto nyo ng mas healthy version ay pwede naman kayong gumamit ng olive oil. Nung uminit na ito ay nilagay ko na din itong mga nahiwa kong sibuyas. Nung medyo mag-translucent na yung sibuyas ay eto't nilagay ko na din itong mga beef na hiniwa ko ng maliliit. Beef tenderloin o lumo ng baka yung ginamit kong karni dito, pero pwede naman kayong gumamit ng giniling na karni ng baka. Nung nag-iba na yung kulay ng ating karni ng baka at nawala na yung pagka-pink ay eto't inilagay ko na din itong green peas. Naglagay na din ako dito ng pampalasang asin at naglagay ako ng konting magic sarap. Hinalo-halo ko lamang ito at hinayaan ng mga ilang minuto para medyo maluto naman yung baka at saka yung green peas. Pagkatapos ay nilagay ko na din itong bigas. Itong bigas mga mare ay hinugasan at ibinabad ko muna yan ng mga 20 minutes. Halo-halo lang ulit para medyo magisa na rin pati itong bigas. Kapag nagluluto ng ganito yung aking mister, madalas na ginagamit niyang bigas ay basmati rice, pero this time jasmine yung ginamit ko. Request kasi ng aking mister na jasmine rice yung gamitin ko ngayon, tapos request niya na gusto niya medyo malata. Pero kayo mga mare, kung ayaw nyo ng malata ay adjust nyo na lang sa sabaw or sa tubig na ilalagay nyo. Pwede din po kayong maglagay ng ibang gulay dito tulad na lamang ng karot, hiwa-hiwain nyo lang din ng maliliit. Madalas naglalagay din po talaga kami ng karot sa ganitong luto, pero kapag kayong basmati rice yung ginagamit naming bigas, tapos yung medyo dry na pagkaluto or hindi malata katulad nito. Habang hinihintay kong maluto yung kanin, eto't magpiprito na din ako nitong almond nuts. Kapag kasi ganung mga klaseng luto ng kanin ay hindi talaga pwedeng mawala sa aking mister itong pritong almond nuts. Ipinangtatoppings niya kasi ito sa kanin. Kahit sa mga madsbus, kabsa rice or mandi rice ay nagtatoppings talaga siya ng almond nuts. At eto't luto na itong ating almond nuts. Nag-sprinkle lang ako ng konting-konting asin, tapos ayan at iminimix-mix ko na. Ako naman hindi ko masyadong bet kapag nilalagay ito sa kanin, pero gustong-gusto ko lang talaga itong pinapapak. Fast forward, eto't luto na itong ating kanin at tignan nyo naman, ganyan siya, medyo malata talaga siya dahil request ng aking mister. At eto't tinatapingan ko na siya ng almond nuts. Mashallah, masarap talaga ito mga mare at hindi na kailangan ng ulam dahil nga nakahalo na yung ulam dyan sa kanin. Napakalasa at malinamnam talaga nito mga mare. Kinakain lang din ito ng aking mister na may yogurt on the side. O siya, kain tayo mga Maripars. Alhamdulillah sa lahat ng blessings.